Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Dalawang katao patay matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig ang sinasakyang SUV. Huli cam, mag-asawa, sugatan matapos ma-hit and run. LTO nagsagawa ng inspeksyon sa mga bus terminal. At mga deboto nagsimula ng magsagawa ng tradisyonal na bisita iglesia. Latest update sa ilang simbahan, alamin live. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Ilang kumpanya ng bus nakapagtatala na ng nasa 2,000 na bilang ng mga dumarating na pasahero kada araw. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Simula noong Sabado, nasa humigit kumulang 2,000 pasahero kada araw ang dumarating sa bus terminal na ito sa Perez Boulevard sa Dagupan City. Asahan daw na habang papalapit ang Huwebes Santo ay madaragdagan pa ang bilang ng mga magsisiuwian na mga pasahero. Tiniyak ng pamunuan ng kumpanya ng bus na sapat ang kanilang sasakyan ngayong Semana Santa. Nagsagawa ng inspeksyon ng LTO sa mga bus terminal kaninang umaga bilang bahagi ng kanilang Semana Santa 2026 campaign. Layo ng inspeksyon na matiyak ang kaligtasan sa mga kakalsadahan. Isip naman po ang mga pasahero po natin gawa nung lahat ng po yung unit po natin ini-inspeksyon ng mga LTFRB, LTO, ganun din po sa mga chief mechanic po namin. Araw-araw po may chine-check po ang mga buses po natin. Katuwang ang PIDEA nagsagawa rin ng random drug test sa mga driver at konduktor ng bus. Layon nitong maisulong ang drug-free public transport system at matiyak na ang mga driver ay nararapat at ligtas na magmaneho ng sasakyan. Wala pang abiso ang pamunuan ng kumpanya ng bus kung may biyahe sa Biyernes Santo. Pero noong nakarang taon ay hanggang alas 12 lang ng tanghali ang kanilang operasyon. Maagang bumiyahe ang ilang pasahero upang makaiwas sa aberya o siksikan sa terminal. Tulad ng tubong mapandan na si Albert, biyaheng Maynila kaninang umaga. Dahil bukod sa naroon ang kanyang trabaho, naroon na rin ang kanyang pamilya. Kaya doon na rin sila maggugunita ng Semana Santa. Sa dami ng pasahero po siguro, itong mga darating na araw, kaya naano na po namin na lumuwas ang mas maaga. Samantala, kumonti raw ang bilang ng mga pasaherong paakyat ng Baguio sa van terminal na ito sa Dagupan City. Kung dati wala pang isang oras, napupuno at umaalis na ang van. Pero ngayon, inaabot na raw ng mahigit isang oras bago mapuno ang sasakyan. Tumaas din daw ang pasahe sa van. 20 pesos, sir. Dati 180, ngayon 200. Tumumal din, sir. Tumumal din, parang konti rin yung mga namamasyal. CJ Torida, One North Central Luzon. Dahil sa mataas sa presyo ng produktong petrolyo, mahigit sa 300 na jeepney driver sa Pangasinan ang huminto muna sa pamamasada. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Sa loob ng mahigit 2 linggong tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, pansamantala nang tumigil sa pamamasada ang mahigit 300 jeepney driver sa Pangasinan. Katumbas ito ng halos 30% sa kabuang bilang ng mga tsuper na miyembro ng One Pangasinan Transport Federation. Ang isang pangunahing dahilan, di ba taas ang crudo talaga? Lalo ngayon, 100 naglalaro sa 119, 120. So hirap, kung hindi sigurado yung biyahe mo, malulugi ka na. Kalbaryo na raw para sa mga tsuper ang mataas na presyo ng diesel. Wala na kaming, yung 1,000 kinikita, wala na, nawala. Napunta lahat. 200, 300. Ang jeepney driver na si Roderick, halos 2 linggong tumigil sa pamamasada. Kahapon lang siya bumiyahe ulit dahil ubos na ang kanilang naipong pera. Ang masaklap, sa loob ng maghapong biyahe, 150 pesos lang ang kanyang kinita. Kulang pa na pambili ng pagkain ng kanyang pamilya. Nakakaiyak. Sobra. Sobrang tumal, sobrang tsaka buti nga yung mga paseros namin medyo nakakaintindi.
Hanggang ngayon, wala pa rin natatanggap na fuel subsidy ang mga tsuper sa Pangasinan. March 17, 2026 nang maisumiti ng mga transport sector ang listahan ng mga driver at operator na kwalipikadong makatanggap ng fuel subsidy. Wala rin daw abiso kung kailan may i-release ang subsidiya mula sa gobyerno. Pangamba ng OPTF na madagdagan pa ang bilang ng mga jeepney driver na magtitigil pasada dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bukas, panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Inaasahang tataas ng 5 piso hanggang 11 piso ang kada litro ng diesel ayon sa industry sources. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga deboto dumagsa sa iba't ibang simbahan para sa Palm Sunday. May ulat si Joel Fernandez. Dumagsa ang mga mananampalatayang Katoliko sa mga simbahan kahapon Linggo ng Palaspas. Sa San Agustin Church, Barangay Maluwad, Dagupan City, pinangunahan ni Reverend Monsignor Manuel Bravo Jr. ang misa at pagbabasbas sa mga palaspas na simbolo ng tagumpay, pagpupugay at kagalakan. Ang Linggo ng Palaspas ay ang huling linggo ng Kwaresma, isang linggo bago ang Pasko ng pagkabuhay ni Hesukristo. Dagsa rin ang mga deboto sa St. William Cathedral sa Lawag City, Ilocos Norte. Nagsagawa muna ng prosesyon bago ang misa, saka isinagawa ang pagbendisyon ng mga palaspas sa harap ng simbahan. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, nagtipon-tipon sa Plaza Lucero ang mga deboto bago pumasok sa St. Nicholas of Tolentine Parish Cathedral. Hawak ang kanilang mga palaspas habang iwinawagayway bilang tanda ng paghingi ng basbas sa Panginoon. Ilang deboto naman mula sa iba't ibang barangay sa Cabanatuan City ang nagtipon para sa kanilang taunang panata sa Semana Santa. Taimtim silang nagdasal sa Poong Jesus Nazareno para humingi ng basbas sa kanilang panata. Ayon sa mga nag-organisa ng nasabing aktibidad, taon-taon ang kanilang panata at isinasagawa ito gabi ng Linggo ng Palaspas bilang pagsalubong sa pagsisimula ng Semana Santa. Nasa mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat ng Nueva Ecija PPO sa iba't ibang bayat at lungsod sa lalawigan sa paggunita ng Semana Santa. Kabilang sa mga mahigpit na binabantayan ng otoridad ang mga bus terminal, simbahan, malls, palengke at mga pook pasyalan. May mga motorist assistance center din na ilalatag sa mga pangunahing kalsada na aalalay sa mga bibiyahe ngayong Semana Santa. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, mainit na Holy Week ang mararanasan sa maraming lugar. Buong bansa pa rin kasi ang maapektuhan ng Easterlies. Pero kahit maalinsangan, nananatili ang tsansa ng mga pag-ulan sa ilang lugar. Sa ngayon ay wala namang nagbabadyang bagong sama ng panahon na makakaapekto sa bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, Benguet at Zambales. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Dalawang katao ang nasawi matapos na tangayin ng malakas na agos ng tubig ang sinasakyang SUV sa Itogon, Benguet. Nakaalerto Sandy Salvacio. Nasawi ang dalawang photojournalist habang 4 ang sugatan matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig ang sinasakyan nilang SUV habang tumatawid sa Agno River sa Sitio Tabu, Barangay Dalupirip, Itogon, Benguet noong Biyernes. Ayon sa MDRRMO, dumaan pa sa nasabing ilog ang grupo papunta sana sa isang paaralan kung saan nagsagawa sila ng libreng graduation pictorial bilang bahagi ng kanilang outreach activity. Pauwi na sana sila nang subukan nilang tawirin ang ilog, ngunit biglang tumaas ang antas ng tubig at lumakas ang agos. Tinangay ng agos ang sasakyan kaya umangat at tumagilid ito. Yung pagtawid nilang paakyat, siyempre pakontra yun sa tubig. Halos makalampas na sila bigla daw lumakas yung tubig. Ayon sa mga otoridad, may mga civilian volunteer na agad sumaklolo sa mga biktima. Sa bilis na pag-aksyon po ng mga lokal na residente po ng Dalupirip is na-rescue po yung 5. Dead on arrival sa ospital ang 68 anyos na driver na si Rodolfo Ongtan na nagtamo ng matinding sugat sa ulo at katawan.
Ang 39 anyos na si Neil Clark Ochanco na naunang iniulat na nawawala ay natagpuan ding wala ng buhay bandang 7:05 ng gabi noong Biyernes na tinatayang 150 to 200 metrong layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Kasalukuyang nagpapagaling ang 4 na sakay ng SUV. Walang ulan po dito sa area natin pero dun po sa northern part po ng Benguet is umuulan. Kaya yun din po yung mga binabantayan ng mga volunteers natin dun, ma'am. Kung kasing dinadaanan nila, yun yung dinadaanan ng mga heavy equipment. Kasi may flood control doon na yung ginagawa. So, yun, yung mga ibang taga doon, nakikidaan din sa ilog. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa mga motorista at mga residente na huwag nang dumaan sa nasabing ilog upang maiwasan ang parehong insidente. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sugatan ng mag-asawa matapos na ma-hit and run sa Santa Barbara, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jubal Fernandez. Sa kuha ng CCTV sa bahaging ito ng Santa Barbara Malasiki Road madaling araw noong Huwebes, makikita ang garong na nabangga ng humaharurot na itim na kotse. Maswerteng nakaligtas ang mag-asawang sakay ng garong, pero hanggang ngayon iniinda pa ang mga tinamong sugat sa katawan. Ang naalala ko pa nun, sir, umangat yung garong. Pero yung manubila niya na hawakan ko, tumaas. Nung pagtaas ng garong, hawak-hawak ko pa rin, bumaliktad na yung garong. Tapos si asawa ko nasa likod ko. Salamat na lang sa Diyos kasi hanggang ngayon buhay pa kami. Hindi ko alam na mabubuhay ka pa kami. Eh di ba huminto po siya, sir? Akala ko bababa para itakbo sana kami sa ospital o kung anong gagawin dyan na pagtulong, pero tumakbo na po siya agad. Nananawagan ang mag-asawa na sana'y tulungan sila ng driver ng nakabanggang sasakyan. Aksidenteng nahulog ang isang van sa bangin sa bahagi ng Barangay Caglayan, Conner, Apayao umaga nitong Sabado. Dinala sa ospital ang 2 sakay ng van na ngayon patuloy na nagpapagaling. Sinusubukan silang makuhanan ng pahayag. Tumagilid ng isang truck sa Barangay Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, human error ang sanhi ng aksidente na nagdulot ng trapiko sa lugar. Naalis din kalaunan ang humambalang na truck. Ligtas naman ang driver ng truck na wala pang pahayag. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Mga deboto nagsimula ng magsagawa ng tradisyonal na bisita iglesia. Sundan sa report. Tuwing Semana Santa, hindi nakakaligtaan ng 80 anyos sa si Aling Salvacion ang magbisita iglesia. Hindi raw wala ang kanyang edad upang ipagpatuloy ang kanyang panata. Kung tutuusin, simpleng sakripisyo lang daw ito kumpara sa naging sakripisyo ni Jesus nang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. 7 simbahan sa Mangaldan at Dagupan City ang kanyang binibisita. Una sa kanyang listahan ng Parish of St. Thomas Aquinas sa Mangaldan. Basta talagang ganun ang ginagawa ko, yearly. Noon, kahit na noon pa. Ngayong Semana Santa, nagsisimula ng bumisita sa iba't ibang mga simbahan ng mga deboto. Bahagi na ng tradisyon ng mga mananampalatayang Katoliko ang visita iglesia na bahagi ng kanilang pagninilay tuwing Semana Santa. Tiniyak ng pulisyang seguridad sa mga simbahan. Yung deployment namin, yung police presence namin sa mga pilgrims at sa mga place of convergence, kailangan po talaga number yung in-ensure namin yung safety po ng community. Nanawagan ng pulisya sa mga deboto na iwasan magsuot ng mamahaling alahas at magdala ng mga gadget na takaw pansin sa mga kawatan. Sa may mga sasakyan, tiyakin ding nakalak ang mga ito para hindi matangay ng mga masasamang loob. At syempre number 1 yung police visibility namin yung police presence namin, yung security sa mga daan, syempre sa mga checkpoint para po kahit paano mapapalahanan din number 1 yung awareness. Yung mga bahay po nila pag umalis kayo, dapat siyempre naka-secure, tapos yung pag-travel nila. Ganun. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon.
Ilang simbahan sa Kalasyaw, Pangasinan ang dinarayo rin para sa bisita iglesia. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, nakatayo ako ngayon dito sa harap ng St. Peter and the Paul Parish Church dito sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. At sa araw na ito, Chris, kung inyong makikita ay may mga deboto na rin na bumibisita dito sa nasabing simbahan. Ang ilan sa kanila, nagpasya na bumisita para sa kanilang bisita iglesia para raw hindi na makasabay pa sa dagsa at dami ng mga bisita, lalo na sa darating na Huwebes at Biyernes. Ang bisita iglesia, Chris, ay isang tradisyong Katoliko kung saan yung mga deboto ay bumibisita sa iba't ibang mga simbahan para makapagnilay at makapagdasal. At tulad nga ng ilang mga Katoliko, ito ay pagpapakita nila ng debosyon para sa hindi matatawarang sakripisyo ni Hesus Kristo. Dito sa Kalasyaw, Chris, madalas na binibisita para sa bisita iglesia itong St. Peter and Paul Parish Church. At sa di kalayuan naman mula rito ay binibisita rin itong Señor Divino Tesoro Shrine. Sa tabi naman ng pintuan itong simbahan, kung inyong makikita, ay nakapaskil din yung mga simbahan dito sa probinsya ng Pangasinan na maaaring bisitahin ng mga deboto para sa kanilang bisita iglesia. At sa pagsisimula nga, Chris, ng Holy Week ay nakaalerto na rin ang mga otoridad, katulad na lamang ng POSO at PNP Kalasyaw para sa pagdating ng mga bisita. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas nagbigay ng mensahe ngayong Holy Week. Alamin sa report. Pinaghahandaan ng maraming mananampalatayang Katoliko ang Semana Santa na nagsimula na kahapon kasabay ng linggo ng palaspas. Maging ito man ay para sa bakasyon, panata at debosyon. Pero ano nga ba ang mensahe ng Holy Week? Karaniwan iniuugnay ang Holy Week sa penitensya, pinagninilayan ng paghihirap ng Panginoon. Pero ayon kay Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, ang buod na mensahe ng mahal na araw ay sakripisyo na puno ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ang bumubuo sa ating pagkatao. Kahit hagupitin mo ang sarili mo, kahit magpapako ka sa krus, sabi ni San Pablo, pero wala kang pagmamahal, para kang pompyang nabasag, masakit sa tenga. Ang tunog na maganda sa tinig ng Diyos ay that you are a loving person. Ang sabi ni Father Soc, sa halip na magpenitensya, mag-alay na lang ng dugo upang madugtungan ang buhay ng iba. At yun ay tinatawag din na sakripisyo. Halimbawa rin ay gustong magpabasa pero hindi magawa, bumili na lang ng Biblia at ibigay sa mga bata. Dagdag pa ng Arsobispo, kung hindi makapunta sa bisita iglesia, pumunta sa ospital o kulungan at dalawin ang mga pasyente o bilanggo at bigyan ng pagkain. Dumalaw ka sa kanila, si Jesus yung dinadalaw natin. Kasi sabi mismo ni Jesus, whatever you do to the least of your brothers and sisters, you do to me. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng maraming bansa sa mundo, bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan, ito ang panalangin ni Father Soc. Heal our land and heal our world. Noong huling sandali, sabi ng Panginoon, Father, forgive them, they do not know what they are doing. Samantala, kasabay ng paggunita ng Semana Santa, buhay pa rin ang tradisyonal na pabasa. Parang gumiginhawak ang nagpapabasa kasi para bang nababawasan yung kasalanan mo rin pag binabasa mo yung itong libro ng pabasa ni Kristo. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Timbog ng NBI at SEC ang dalawang katao sa Lawag City dahil sa illegal investment scheme. Tutukan sa report. Timbog sa entrapment operation ng NBI ang isang lalaki at isang babae dahil sa umano'y illegal investment scheme.
Ayon sa NBI Lawag District Office, isinagawa ang entrapment operation matapos makatanggap ng sumbong mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na ang isang financing corporation ay nanghihikayat ng investor sa publiko. Ang kanilang modus, kapag mag-invest ng minimum na 100,000 pesos ay kikita ng 6% kada buwan. Pero makukuha lamang ang interes matapos ang isang taon na ibig sabihin malalakin ang investment. Matapos makumpirma ng SEC na hindi rehistrado at walang mga permit ang naturang korporasyon, agad isinagawa ang entrapment operation. Isang asset at agent ng NBI ang nagpanggap na investor at habang binibilang ng mga sospek ang perang ginamit sa operasyon, doon na sumalakay ang tauhan ng NBI. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag ng mga sospek pero hindi sila sumasagot sa mga tanong. Ayon sa NBI, kinasuhan na sa piskalya ang mga sospek ng reklamong paglabag sa Securities Regulation Code o RA 8799 in relation to RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Financing activities at nagsosolicit ng investment from the public. Dahil po dito, na-confirm po natin yung illegal activity, nagplano na po tayo ng entrapment operation. Isa pong permit wala po. So ito po, red flag po talaga ito. So dapat ang public mag-inquire bakit wala po silang permit. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mga mangingisda sa Ilocos Norte, luging-lugi na dahil sa halos dobleng presyo ng krudo. Ang detalye sa report. Matinding dagok ang nararanasan ngayon ng mga lokal na mangingisda sa Ilocos Region matapos halos dumoble ang kanilang gasto sa krudo. Kaya hindi muna pumalaot ang ilang mangingisda sa Dagupan City. Parang ito na po yung crisis din namin. So, halos lahat po ng bangka dito, ma'am, halos naka-dry dock ngayon. Kasi pagbalik nila, parang lugi lang. Sumirit na kasi sa mahigit 2,000 pesos ang gastusin nila sa krudo kada palaot. Katumbas na ito ng 77.1% pagtaas mula sa dating 1,152 pesos. Base sa ulat ng Pambansang Lakas ng Kilosang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Ibig sabihin, nadagdagan ng 888 pesos ang bawat 10 litro ng gasolina na karaniwan nilang konsumo. Dahil wala na silang kapital o pambili doon sa kanilang gasolina at wala na rin mautangan. Yung iba ay nakikisama na lang doon sa mayroong pang kapasidad para maglaot. Ang isang problema, hindi naman kaya i-akomoda lahat. Anila, hindi na rin kakayanin ng sektor ng pangingisda ang panibagong pagtaas ng presyo, lalo't may mga bangkang ilang linggo nang hindi pumapalaot. Habang tumataas kasi ang gastusin sa langis, mababa ang presyo ng mga isda sa pamilihan. Problema rin nila dahil limitado ang nabibili nilang langis sa ilang gasolinahan sa Luzon at Visayas. Hindi ka na pagbibigyan o bibentahan ng gasolina kung hindi mo dala yung rehistro ng bangka mo. So may limit na yung mga malalayo. Patuloy na panawagan ng Pamalakaya sa pamahalaan ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mahigit 2 milyong rehistradong mangingisda, pagtanggal ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo at pagbasura sa oil deregulation law upang makontrol ang presyo ng langis. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Presyo ng mga pangunahing produkto hindi magtataas hanggang April 16 ayon sa DTI. Sundan sa report. Hindi naman daw ito panic buying, pero talagang pang 3 linggong supply kung mamili si Mila sa supermarket na ito. Sa gitna ng pag-alagwa ng presyo ng langis, sana raw ay di rin magtaas presyo ang mga basic goods gaya ng kape, asukal, delata at mantika. Sa sweldo ng tao, ang hirap, hindi pa tumataas. Ang hirap i-budget pero yung kailangan lang talaga. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, nakapulong na nila ang samahan ng mga manufacturers at retailers o yung mga groceries sa Pilipinas. At matapos ang kanilang meeting, ginarantiya ng DTI na wala raw magtataas sa presyo ng mga pangunahing produkto o mga basic goods hanggang sa mga susunod na linggo. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, tiniyak ng mga manufacturer at retailer na may sapat na mga pangunahing bilihin. Pero dahil walang katiyakan kung hanggang kailan ang krisis sa Middle East, posible bang tumaas ang presyo ng mga bilihin pagkatapos ng April 16? We will update. Titingnan natin on that because we po ang usap namin with the manufacturers. Sa Mayo o Hunyo naman, posibleng tumaas ang presyo ng gulay at ibang agricultural products ayon sa Department of Agriculture. Bagaman kapakanan ng mga magsasaka ang iniisip ng DA, kailangan din daw protektahan ang mga mamimili. Kaya kasama raw sa mga plano ang pag-aangkat ng mga produkto.
produkto. Nagbabadya ring tumaas ang presyo ng manok at baboy dahil sa mas mahal na imported feeds. Apektado kasi ang produksyon ng feeds dahil sa mataas na presyo ng krudo. Maging ang presyo ng isda, posible ring tumaas, sabi ng DA. Dahil mas kakaunti ang mga nangingisda dahil pa rin sa mahal na krudo. Pagdating naman sa bigas, na kay Pangulong Bongbong Marcos na ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtagda ng 50 pesos na price cap sa imported rice para raw mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa mga pamilihan. CJ Torida, One North, Central Luzon. May mga post na kumakalat online tungkol sa isang energy lockdown na may logo ng GMA Integrated News. Hindi po yan totoo. Batay sa mga post ng ilang social media page, simula noong March 28 ay isinilalim ang maraming probinsya sa energy lockdown. Red flag yan. Wala pong inilabas na ganyang post ang GMA Integrated News. Wala ring inilabas na ganitong impormasyon mula sa mga opisyal na source. Paalala po, maging maingat at mapanuri sa mga ganitong klaseng pahayag. Attention, Encantadix! May mapapanood na bagong karakter sa Encantadia Chronicles Sangre mamayang gabi. Yan ang viral rapper na si Elias J. TV. Nagaganap bilang Elias, isang alipin na nagmula sa mundo ng mga tao. Ang kanyang kwento abangan mamayang 8 p.m. sa Encantadia Chronicles Sangre sa Jamie Prime pagkatapos ng 24 oras. Nasa 1.68 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska mula sa 58 anyos na babae sa Bataan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na sigarilyo ang nasabat sa buy-bust operation ng otoridad sa Bataan. Arestado ang babaeng sospek na 58 anyos. Ayon sa pulisya, umabot sa 27 kahon ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang narecover sa operasyon. Pinaniniwala ang ipinusilit sa bansa ng hindi nagbabayad ng tamang buwis. Nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya. Sasampahan ang sospek ng kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. Sa pamamagitan ng search warrant operation, sinalakay ng pinagsanib puwersa ng PIDEA at PNP ang isang greenhouse na may mga tanim na marihuana sa barangay Kaponga, Tublay, Benguet nitong Huwebes. Kasunod ito ng naunang pagkakaaresto sa hinihinalang cultivator noong Marso 12 sa isang buy-bust operation sa parehong lugar. Natagpuan sa loob ng greenhouse ang 90 fully grown marijuana plants na may tinatayang halagang 18,000 pesos. Base sa pahayag ng sospek sa pulisya, ginamit umano niya ang marijuana bilang gamot para sa kanyang ama na may sakit na kanser at sa ilalim sa dialysis. Iginiit din daw niya na wala siyang ibang taniman bukod sa natuklasang greenhouse. Mahaharap sa kaukulang kaso ang sospek. Ito ang kauna-unahang kaso ng marijuana greenhouse sa rehiyon. Patuloy ang masusing investigasyon upang malaman kung may kaugnay ito sa mas malaking grupo o sindikato. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ilang pamilyang namamasyal sa Baguio City dumidiskarte para makatipid sa budget at langis. Silipin sa report. Matumal pa ang mga namamasyal sa Baguio ngayong Semana Santa. Mas mahal din kasi ang petrolyo dito, kaya pati mga negosyo umaaray sa tumal ng kita nila. Matagal nang nakaplano ang bakasyon ng pamilya ni Jan sa Baguio, kaya kahit anong bigat sa bulsa ng mahal na presyo ng langis, papasanin daw muna nila para matuloy pa rin ang bonding nila sa summer capital ng bansa. Kahit tuloy ang gala, kailangan pa rin daw maghigpit ng sinturon. Dahan-dahan lang yung takbo, tapos medyo bukas lang din yung bintana ng sasakyan. Tapos, yun po, tipid-tipid na lang din sa food. Marami sa mga dumadayo sa Baguio gamit ang sariling sakyan. Nagpa-full tank na ng petrolyo bago pa lang umakyat ng Benguet. Kung sa Baguio sila nagpakarga, mahigit 136 pesos papatak ang kada litro ng diesel. May ilan naman na piniling mag-commute paakyat ng Baguio. Halos 700 pesos ang binayad ng pamilya ni Queenie sa sinakyang bus galing Pasay. Ayon sa Baguio City Public Information Office, nabawasan ng 30 hanggang 50% ang mga bus trips sa Baguio dahil sa paglobo ng presyo ng petrolyo. Pansin din ng ilang bus driver ang pagtumal ng mga biyahero. Pagkakaunti ang pasahero, tinatransfer na lang namin dun sa susunod na bus kung talagang kaunting-kaunti. Ramdam din ng mga negosyo sa Baguio ang pagtumal ng mga turista. So mahirap po kumita. Yung nakakala po dagsada po tayo mga turista, madami po mga bibili sa amin. Kaya yung kita namin na halos
100% na nagiging 50% na lang ganun. Ilan lang umakyat na mga turista tulad niyan, ang mahal ng pamasahe. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Strawberry Cake Fest, tampok sa kapistahan ng La Trinidad, Benguet. Tunghayan sa report. Dinayo ng mga bisita mula sa iba't ibang lugar ang higanteng cake na tinawag na Triplet Strawberry Cake sa La Trinidad, Benguet. Ang Strawberry Cake Fest ay bahagi ng taunang highlights ng Strawberry Festival ng Bayan. Sumisimbolo ang cake sa temang Limitless La Trinidad, Heart, Harvest, and Harmony. Binubuo ito ng 500 pans o humigit kumulang 11,000 slices ng strawberry shortcake. Pinaghalo rito ang mahigit 1 toneladang strawberry, kabilang ang 200 kilos ng sariwang Sweet Charlie strawberries, 500 kilos ng strawberry jam na pinatungan ng Italian buttercream. Yung actual value ng per slice ng cake is around 70 pesos. Pero binenta lang para maging sustainable ng 20 pesos. So, marami namang nag-enjoy. Ang basket ay sumasagisag sa konsepto ng pag-aani, habang ang triplet cake ay kumakatawan sa puso, ani at pagkakaisa. Inabot ng 4 na araw ang paghahanda ng cake sa tulong ng 60 volunteers, 20 bakers at construction crew. Medyo mas konti ngayon yung tickets because we focus on the quality of the strawberry cakes. So, ayun. On the past years, mga 15,000 slices, 20,000 slices. For now, around 11,000 slices of strawberry cakes per. Bagamat may bahagyang pagbaba sa bilang ng mga dumalo ngayong taon dahil sa umiiral na krisis sa gitnang silangan, nananatili pa rin ang sigla ng pagdiriwang. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.